Magandang araw mga tol, Oscar De La Hoya nakipag-meeting kay Bob Arum para ikasa ang laban ni Ryan Garcia versus Teofimo Lopez. Nanawagan niya po si De La Hoya na magsama-sama ang mga promoter para makagawa ng malaking laban. Pero maraming nagsasabi na hindi magandang itapat si Ryan Garcia kay Teofimo Lopez. Galing lang daw sa talo itong si Ryan Garcia kontra Tank Davis. Mahirap naman kung mabigyan ulit ng talo kay Teofimo Lopez. Alam naman natin ang kalidad ni Lopez mga tol, delikado rin dyan si Ryan. Ngunit kung manalo si Ryan Garcia kay Lopez, siguradong aangat naman bigla ang karir. May balita din tungkol sa bakbakan ni Teofimo Lopez versus Tank Davis. Pero mas madali ikasa itong Ryan Garcia versus Lopez. Alam naman po natin na mahirapan si Bob Arum na makipag-negotiate dito sa PBC promotion. Baka humingi ng catch weight si Tank Davis para makalamang kay Lopez. Siyempre hindi naman papayag si Lopez dyan dahil hawak niya ang WBO Super Lightweight Belt. Sa ibang banda naman, presidente ng WBC, ginawang ordinaryong boksingero lang daw si Jermell Charlo. Isang undisputed nga itong si Jermell Charlo sa 154 pounds. Pero pagdating daw kay Canelo mga tol, naging ordinaryong tao na lang si Jermell. Ando na tayo sa umakyat siya ng dalawang division pero kita naman na mas matangkad si Jermell at mas mahaba ang galamay. Medyo malaki lang talaga ang katawan ni Canelo, kumbaga malapad. Kaya tinawag na mas malaki ang size ni Canelo. Katulad din sa naging laban ni Crawford at Spence. Kita naman po natin na lumalaban talaga itong si Errol Spence kaya maagang na-knockout. Kung ganyan din ang ginawang estilo ni Jermell Charlo, ginaya niya si Errol Spence, siguradong hindi rin naabot sa decision itong si Jermell Charlo. Kaya maganda na rin yung ginawa ni Jermell mga tol, survive na lang para hindi ma-knockout. Baka magaya kay Errol Spence na tinapos agad ni Crawford. Ganyan talaga mga tol kapag magaling ka, nagmumukhang mahina ang kalaban. Ang masasabi ko lang dyan mga tol, naramdaman ni Charlo na may lakas talaga si Canelo. Makikita naman po natin bumabato ng kombinasyon si Jermell Charlo. Sinusubukan din niya makatama ng solid. Pero maganda talaga ang depensa ni Canelo. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia sinagot kung bakit hindi daw pay-per-view ang laban niya kontra Duarte. Kasado na nga po ang laban ni Ryan Garcia sa December 2 pero hindi ito pay-per-view. Sinagot nga po niya si KSI kung bakit hindi daw pay-per-view ang laban. Sagot naman ni Ryan Garcia dyan, you have to be smart. Why should I put this on pay-per-view? That's robbing the fans. So parang ninanakawan na lang yung mga fans kapag idadaan daw ito sa pay-per-view. So hindi naman kasi kilala itong si Duarte mga tol pero magbibigay ito ng mahirap na laban kay Ryan. Kailangan talaga ni Ryan makapag-earn ng mas maraming experience. Lalo na ngayon ang trainer niya, itong trainer din ni Errol Spence at trainer ni Jermell Charlo. Marami nga pang nagsasabi na dapat palitan na itong si Derrick James dahil wala daw improvements o adjustment pagdating sa laban. Katulad nga sa nangyari kay Spence at Jermell Charlo. Sa ibang banda naman, 55 years old na si James Toney. Kung magbabalik daw ito sa boxing mga tol, kaya pa rin niya durugin si Canelo Alvarez. Yung mga pinakitang performance daw ni Canelo, hindi napabilib itong si James Toney. So kaya daw niya wasakin ang prime ni Canelo. Naging champion nga po ito sa tatlong division, sa middleweight, super middleweight at cruiserweight division. Hindi lang daw tanggap ni James Toney na kinukumpara sa kanya si Canelo Alvarez. So malayong mas malupit pa rin daw siya kumpara sa nagawa ni Canelo.